Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong vlog ko ngayon ay isang paglilinaw tungkol po doon sa isang nag-comment sa aking video, doon sa aking vlog, tungkol po kay Congressman Busita. Yung pong title na Busina ni Congressman Busita. Hindi daw po tama or bakit daw po ginamit ko yung vlog ni Congressman Busita. Hindi daw po tama yon. Pero ang good news mga kapatid, si Congressman Busita ay nag-message po sa akin. At ito po yung sinabi niya. Sabihin mo, gamitin niya ang mga videos ko. Banggitin lang lagi yung sinasabi ko. Matagal ko na itong advocacy kahit noong active pa ako at magretiro sa PNP. Ipinagpatuloy lamang natin ito dahil walang magtatanggol sa mga motorista. Mga kapatid, doon sa sinabi niyang mga motorista, kasama ako doon. Kasama ang aking pamilya, kasama ang mga mahal ko sa buhay. Kasama po tayong lahat doon sa sinasabi niyang motorista. Ito rin ang effective na paraan para matuto ang law enforcement personnel at ang ating mga kababayan. Hindi po niya kukonsintihin din itong mga kababayan natin na nagbabiolate at hindi sumusunod sa mga traffic rules and regulations. Kasi mapipilitan ang mga police and enforcers na mag-aral dahil nakakahiya na nababandera sila sa social media. Yun nga lang po talaga ang after effect niyan. Siyempre kapag ka nandyan na at bumubusina na itong si Congressman Busita, nako, pagka narinig mo yung busina na yan, eto na, kasunod naman talaga yung mga video. Kasi isinasama po ni Congressman Busita sa kanyang vlog itong mga ganitong sitwasyon para po sa public service. Yan po ang sinasabi po ng ating butihing congressman. Sa current system ng LTO, Director, absent siya sa trabaho, attend siyang hearing, absent siya for the resolution. After you find out na mali ang apprehension, cancel lang ang huli. Eh di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O, bakit ko i-advise na mag-contest pa? Ngayon pa lang, sa ngalan ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Bakit natin paikot-ikutin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Anong verification result? 3 years. O, 3 years. 2026. Hindi siya March or August. Okay. O, so 3 years siya. 3 years siyang rehistrado, brother, enforcer, 3 years siya. Definitely, as per verification of the concerned staff, na ito ay rehistrado ng 3 years, mali ang apprehension. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing congressman, Bonifacio Busita. Doon po sa mga mensahe na ipinadala niya po sa akin at pwede ko nga raw pong gamitin yung kanyang mga videos sa kanyang mga vlogs. Sa tulong po ng ating kaibigan din na si Sir Paul Ponferrada. Mga kapatid, yung sinasabi po ni Congressman Busita na kanyang advokasya, ganun din po si Otto Ranz. Yung pong mga ginagawa ko pong videos mula po nung ako ay magsimula dito sa aking pagbablog, halos lahat po yan ay puro mga tutorials at ako po ay nag-share ng mga kung ano yung mga ginagawa namin dito sa shop. Itinuturo po natin yan, yung mga kayang-kaya nyong i-DIY. Ngayon, kung meron tayong pagkakamali, pagpasensyahan nyo po ako. Pero yung mga videos po na yan, higit 400 na po yan. Lahat po yan ay mga tutorials karamihan. Ngayon, hindi naman po pwedeng puro ganun lang ang ating ilalagay sa ating mga vlogs. Kasi napaka-importante din po. Tulad ng mga nakaraang kong vlogs, yung tungkol sa mga traffic laws, mga regulations. At ito nga pong nakaraang vlog din ni Congressman Busita. Sino ba ang masasabing nagkamali sa panghuhuli or mga maling apprehension. At ito nga po, sinagot ko lamang po yung katanungan ng isang nag-comment po na hindi ko daw po dapat ginagamit yung vlog po ni Congressman Busita. Tulad po ngayon, halimbawa po, kayo ay may sasakyan. Kapag yan ay dinala nyo sa talyer, siguro yung pinakamahabang panahon na yan ay gagawin doon ay kung talagang wala lang mabibiling mga pyesa at kung nagkaroon ng problema na malaki. Ngayon, kung talagang ipapagawa nyo lang sa talyer yan, mga kapatid, mabilis na dyan yung mga trabahong 1 araw, 2 araw, 3 araw o sabihin mo ng 1 buwan. Pero mga kapatid, yung durations, yung lifespan ng iyong sasakyan, habang yan ay ginagamit mo, majority ng panahon na yan ay ginamit mo ay nasa lansangan, nasa mga kalsada. Kaya nga po mga kapatid, habang ginagamit mo naman yan sa lansangan, na ito nga yung tinatawag nating gubat sa syudad, dapat alam mo rin po yung napakaraming bagay na mayroon sa gubat na yan. Marami rin pong dapat iwasan. Kapag hindi ka nag-ingat sa gubat na yan, maaaksidente ka. Marami rin pong mababagsik
na nilalang or sabihin na natin kung i-compare natin doon sa mga wilds diyan po sa gubat na dapat nyo rin po talagang iwasan at mag-iingat po kayo. So may mga kamandag, may mga poisonous na mga hayop na pwedeng magdulot sa atin ng hindi maganda. Kaya po mga kapatid, itong gubat sa syudad na ito, may mga batas, may mga rules na kailangang i-implement. Kaso, dito po ngayon nagkakaroon ng problema. Boss, anong pangalan yung enforcer niya? Anong number? Walang pangalan, damit lang nakunan 046. 046. 46? 046. Deputation number? Nasa damit niya, yun ang nasa damit eh. Nasa damit niya. Yes, Oo. Ka Wilson. 046? Wala po tayo sir na ganun na ano eh. Nakadamit siya sir eh, yung hinabol daw siya from Pahardo. Nagpang-abot sila sa may nagtahan. Pero from Pahardo, nandun naka-station yung traffic enforcer at sinabol siya hanggang makarating ng paanan ng nagdahan. Doon sila nagpang-abot sir. Sige po sir. Sana ma-verify po natin yan para... Ayun, Ka Wilson, may video dito, kaya sandali, i-post mo. Op, i-post mo, ipadada. Sir, Viber ko sir itong number din. Yes, thank you, Ka Wilson. Papadala ko sa'yo. Actionan ko kagad yan sir. Actionan ko kagad. Okay po, thank you. Okay sir. Thank Okay. you sir. Thank you sir. Yung sinasabi ko pong gubat sa syudad na ito, napakarami po nating dapat iwasan. At napakarami rin nating dapat matutunan at dapat malaman. Tulad na lamang ng mga kaskasero, yung mga smoke belcher, yung mga kamote riders, riding in tandem, mga, ayan, yung number coding, alat, lagayan. Naku, napakarami. Meron pang road rage. Isipin nyo na yung lahat na nangyayari, yung buhay diyan sa kalsada, yung buhay diyan sa lansangan, kailangan alam lahat ng tao ito. Ngayon, nagkakaroon tayo ng maraming problema kapag ka nahuli ka ng enforcers, kapag ka nag-violate ka. Iyon nga din po yung nakaraang vlogs ko na mali yung panguhuli ang sinasabi ni Congressman Busita. Mali yung inilapat na parusa doon sa rider na mayroong student permit. Bakit ang lumabas sa printout, pinadala sa kanyang email, siya, chief, may babayarang multa na 1.5 para sa not wearing helmet. Yes po. Pero may babayaran pa rin siyang 3,000 pesos driving without a valid driver's license. Considered valid yung kanya student permit kasi sa batas pinapayagan student permit ang dala niya at may angkas siyang lisensyado. Ano po? Accompanied by a professional driver's license. Lang po. Ikaw po ba ang chief dito? May problema. Lalabas po, tinuturuan. May problema tayo. Ikaw ang LTO chief, pero hindi mo alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ang pagkaalam mo, chief, student permit siya, dapat ang kasama professional driver. Sinong nagturo sa inyo nun? Po yung aming matagal na kontinusyon. Dito po sa driver's Ibig sabihin pala, marami na tayong nabiktima doon sa maling pagpapatupad. Napakalawak po ng mga usaping ito at wala na rin po tayong napapanood ngayon sa telebisyon. Wala na tayong narinig sa mga radyo kung paano nila tatalakayin yung mga bagay na yan, kung paano ipapaliwanag yung mga batas, kung paano i-implement. Hindi katulad noon, talagang sa halos sa araw-araw may mga programs ang mga bawat ahensya tungkol dito. Mabuti na lamang po, may mga nagsilabasa na mga vloggers na katulad nga po ni Congressman Busita. At sa totoo lang, siya yung pinaka-legit na vlogger tungkol sa mga bagay na ito. Ang sinasabi lang naman po ni Congressman Busita ay lumugar lang ang mga traffic enforcers, ang mga PNP personnel, pati na yung mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas trapiko, pati doon sa pag-a-apprehend sa mga motorista. So syempre, nasisermonan din naman yung mga motorista na lumalabag po sa batas. Naalala ko, every time na may hearing, every time na may meeting with the PNP, nabibring up po natin itong checkpoint na to. At palagi nilang nasasabi, meron silang rules of procedure na sinusunod. Yes, but the problem is, pag papansinin mo, yung mga riders lang ang sinisita Yes. at hinuhuli. At tayo naman, hindi naman tayo konsinti doon. Yes. Okay lang hulihin yung riders as long as na may violation. Patas lang. Ang kino-question natin at pinaniniwalaan nating tama ang riding community, eh bakit nga ba riders lang yung sinisita at hinuhuli? And
Naalala mo nga yan, paulit-ulit tayong nakikipag-usap sa mga representatives ng PNP every time na may hearings sa Kongreso. Oo, ang mahirap nga dun, Kong, sinasabi nila na, may rules of procedure, hindi yan nangyayari. Buti na lang na-tsempohan mo. At nag-viral ngayon ang video mo na na-tsempohan na may checkpoint na puro riders nga talaga. Yes. And to note, ito, nararamdaman to nationwide. Ano yung Saglit. nakatikit sa akin, sir eh. Bakit? Hindi yung naman ako yung nasa pangalan ng ticket eh. Nasaan yung force multiplier? Hindi yung ano, hindi naman ako pupunta dito. Makinig kayo mga kapatid, ha? Police personnel and LTO, force multipliers. Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Ang hindi ko gusto sa ginagawa ninyo, motorcycle riders lang ang kinakaya nyo. Kung takot kayo sa naka four wheel, huwag na kayong manita. Huwag na kayong manghuli. Kasi hindi yan yung tamang pagpapatupad ng batas. Dapat patas. Yes, at yun naman ay totoo. And ikaw bilang abogado, tama ba na ang sabi ko naman doon, kung hindi ninyo kayang implement ng patas, huwag na lang. Tingin ko po, tama rin naman yun. Kasi lahat ng polisiya ng gobyerno dapat ipagpatupad na patas talaga. Kung hindi po siya patas, hindi po siya fair, ba't ba natin i-implement? At legally, may basis yun. There's legal basis naman. Yes, oo. So, alam mo, nakakatuwa dito. Naglabas sila ng memo. So ito nga, ito ba yung hawak ko ngayon? Yes. So ito yung good news natin sa ating mga motorista. Meron pong memo from the Directorate for Operations na kumbaga meron na po silang action dito. And it is in reference, yun nga, yung sinabi po natin, merong revised PNP Operation Procedures Manual of 2021. And dated, And ang date po nito, June 22, 2024. So alam po natin ito ay action talaga. At ang good news po sa atin is may required na action taken po lahat ng mga police yes. units. In other words, kung meron pang police stations, personnel, na mag-conduct ng checkpoint, na parang nade-discriminate yung mga riders, basically, mas madali nating makukwestiyon. Yes, at least alam na po ng PNP leadership and at any time, we encourage po, no, na i-video po natin to at ibato sa atin. Huwag na lang po, konting babala lang. Teka pala. Alam niyo po mga kapatid, nung nakakuha ko ng lisensya at mula po noon ay nagmaneho na ako, napakarami ko na rin pong apprehensyon. Marami na rin po ako mga violations na nagawa. Kasi nga, hindi mo rin naman talaga alam yung mga ibang bagay. Pero ngayon na ako'y umidad na ng ganito, wala na po. Kaya ako po ngayon ay naka 10 years yung aking driver's license. Mula pa nung mga nakaraang renewal ko, bago ako ngayon nag-renew nung nakaraang birthday ko, 10 years na po yung validity ng aking driver's license. So ibig sabihin, hindi ako nakakuha ng mga violations nung mga nakaraan. Nung ako ay na-apprehend noon at nauhuli, nakukuha po sa pakiusapan. Kasi pag nilapitan na ako ng traffic enforcers, puro sorry na po ako noon at hindi na ako nakikipag-away. Huwag ka lang talagang matatapat na marami kayo na hinuli. Yun po ang kadalasan na nangyayari. Hindi kanya mapagbigyan dahil ang dami niyong nag-violation. So ayan. Ngayon, hindi ko pa rin po naranasan na ako ay maglalagay. Hindi po. Kasi po, kung ako po ay talagang nag-violate, titikitan lang naman ako at tutubusin ko yun naman ay tulong ko na rin sa gobyerno. Mapupunta po yan sa kabangbayan ng ating gobyerno. Pero mga kapatid, ibang usapan na po na kapag ka ikaw ay nahuli at hiningang ka ng lagay, diyan po galit na galit at diyan po talaga nga umaatungal yung pong busina ni Congressman Busita. Pagod, puyat, isang kahig santo ka, pag hindi nagmaneho, hepe, walang ipapakain sa pamilya. Yung binayad ninyong 5,000, kanino matcha-charge yun? Sa iyo o sa inyo? Oh. Isipin nyo, ang ginagawa ng ibang boss, hepe, pag nagmulta, iyas, dahil wala namang alam sa batas yung mga boss nila, ang isip nila, tama ang ginagawa ng pulis, kaya magpapadala ng pera, i-deduct sa sweldo ninyo, tama? Isipin ninyo, 5 truck, tig 5,000, 10,000, hahati-hatiin. Hahati-hatiin. May asawa ka na, kapatid? Ilan anak mo? Wala pa po. Ikaw?
May asawa? Wala. Ikaw? Ilang anak mo? Ikaw, brother? Ikaw? Pero yung mga papakain natin sa pamilya natin, galing sa hindi magandang gawa. Pag ang nabiktima ninyo marunong pumatay, oh, sa Mindanao, may nabiktima yung may kinutongan, iyas, nagbigay yung driver, binalikan, binaril sa ulo yung Napakahirap ayusin itong problema na to. Ang dami na pong mga general, magagaling na general, decorated nga ang tawag po nila dyan sa dami ng mga medalya. Pero mga kapatid, nagiging bigo pa rin sa pagsugpo nitong mga kotong-kotong na yan na nandiyan po sa ating lansangan, sa ating mga kalsada. Mabuti na lamang po at mayroong isang retired colonel na talaga pong nag-advocate nitong mga bagay na to at siya po ay naging magaling na vlogger. At ngayon nga po ay isa na po nagalang-galang na congressman. At ito nga po si Congressman Busita. Yun nga lang po mga kapatid, sa tuwing itong congressman natin ay lumalabas at pumupunta sa kanyang ruta, may mga nagsasabi pong siya ay kolorum at sinasabi pong wag na siyang makialam diyan sa mga usapin sa kalsada. Pero mga kapatid, isa po siyang mambabatas at yung kanya pong nire-represent ay ito nga pong mga riders, itong mga motorista. At yung mga motorista na yan, kasama po tayo dyan. Kaya po, wag po kayong magdaramdam or magagalit sa akin kung paminsan-minsan ay inilalagay ko po itong mga bagay, itong mga vlogs, itong mga videos na kinukuha po natin dito po kay Congressman Busita. Kung yung motorista, hindi nila nagugustuhan yung nangyayaring operation, may paglabag ba sila kung mag-take ng video or picture? Well, ito po yung kagandahan ko dito. Walang problema po, there is nothing stopping you po. Pwede po tayo mag-video ng checkpoint kasi public place po yan. And in the name of public service, wag lang po natin i-post yan in furthering yung para sa mga makatakas yung lawless elements. Kumbaga, ito, may checkpoint dito, warning sa lahat. So, yun, pwedeng obstruction. Pero, kung kapag tayo ay nagbi-video at itatapon po, idudulog po natin ito sa appropriate agencies, for example, sa opisina po natin dito sa Kongreso, pwede po yun. And Or sa DILG. or sa DILG. Or sa PNP. Yes. So in other words, walang batas na nagbabawal na mag-video ka. Ang hindi lang maganda, mag-shoutout ka, i-post mo na parang nagwa-warning ka sa lawless elements. Yeah. Pero kung ang purpose mo lang ay gamiting ebidensya para idulog sa concerned office sa atin or sa DILG, walang violation. Yes, pag lalong-lalong nakikita at naramdaman po natin na ito ay diskriminasyon o hindi po sumusunod sa kanilang manual operations, pwede po yun. So, idagdag ko lang, no? At alam mo naman, more than bago tayo nag-join, no? Dito sa One Rider Party List, dati ako nasa active service more than 30 years. At alam mo, mabigat na challenge dito. Kapag hindi sununod ng police station personnel or ng chief of police, malaking factor yan. Why? Hindi ang iniinsulto nila ay ang riding community. Ang iniinsulto nila, PNP leadership. Yes, malaking insulto yan na kapag hindi nila sinusunod, binabaliwala nila ang kautusan ng Chief PNP. So magandang bagay ito at pasalamat sa ating PNP sa mabilis na aksyon. Sana patuloy ito at syempre nandito tayo para bantayan. Yes, and of course, alam mo naman, hindi tayo mahilig magkaroon yung bang credit grabber, no? Oo. So, napakaganda po, Conrods, na naglabas ng memorandum itong Directorate for Operations. At sa kalaman po ninyo, sa Conrods, hindi naman lalabas yan without the instruction of the Chief PNP. Yes, so Kaya, yes. So, on behalf of riders and other motorists, pasalamat tayo kay General Marbil. Ang inyo pong lingkod ay mayroon ding mga kaibigang pulis, may kamag-anak na pulis, may kamag-anak na enforcers, may mga kamag-anak din po akong nagtatrabaho diyan sa mga ahensya, sa LTO, sa MMDA. Pero kayo din po ng mga subscribers at ako, yung mga anak ko, bilang isang pribadong mamamayan, gumagamit din po ako ng lansangan at nandiyan nagmamaneho po tayo. Kaya po mga kapatid, dito ang kailangan maging pantay lang po talaga yung pagpapatupad ng batas. Kung talagang nagkasala ka, kung talagang nag-violate ka, haharapin mo po talaga yan. At kailangan mong magbayad ng multa. At hindi mo dapat ulit-ulitin yung mga pagkakamali na yan dahil kapag yan ay inulit mo, sinasadya mo na.
Kung isang beses ka lang nagkamali, baka nga po ikaw ay pagpasensyahan pa nung humuli sa'yo. Pero kung paulit-ulit na yan, may mga records ka na diyan sa LTO. Nako, talaga pong hindi ka na po patatawarin ng mga traffic enforcers or ng mga pulis na sasaway sa'yo, nasisita sa'yo. When it comes to registration, regulation, licensing, LTO ang lead agency. National level. National level. Okay? Kaya ipagpalagay, Hepe, sa ordinansa in favor of your staff, hindi valid yan. Hindi yan valid, kapatid. Kasi, sino susundin natin? National law. Hindi naman pwede, Hepeng, sir, baka pwedeng sundin natin yung ordinansa. Sir, baka pwede. Ay, paano na yung mga ganito? Nagaling pa ng Mindanao. Kung minsan po ang nagiging problema ay yung mga ordinansa na nandiyan po sa LGUs. Kaya dito po ay naiipit ang ating mga enforcers at ang ating mga pulis. Kung dadami pa po ang katulad ni Congressman na gumagawa ng ganitong advocacy, baka po unti-unti ay maisaayos to. Napakahirap po para sa kanya yung ginagawa niyang pagbiyahe diyan sa mga lansangan, yung pagruta niya. Kapag siya po ay bumubusina na, ninenervyos na rin yung kanyang mga mabubusinahan. Kapag marami nang nabibingi or natutiliglig ang kanilang mga tenga sa tuwing bumubusina, itong si Congressman Busita, napakadelikado po para sa kanya. Dahil siya ay lumalabas sa lansangan na wala man lang siyang security. Wala man lang siyang kasamang magtatanggol sa kanya. Ang kasama niya lamang ay yung kanyang cameraman at yung ilang mga riders at yung ilang mga tao sa kanyang opisina. Napakadelikado po kapag ka po ang inyong binubusinahan ay kumukulili na po ang tenga. Mag-iingat po kayong lagi, alang-alang po sa taong bayan na inyong pinagseserbisyuhan. Mga kapatid, talagang ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Congressman Busita dahil ito pa po ang banggit niya. Tama daw ang ginagawa ko. Di katulad ng iba na may spin daw ang mga titulo ng istorya para makarami ng viewers. Mga kapatid, magandang araw, magandang gabi at maraming salamat po kay Congressman Busita at maraming salamat po sa inyong lahat.